Ikaw ang Hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon'y nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. Jesus, ikaw ang Hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon'y nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. Walang hanggan ang iyong katapatan, di mo iiwan, pababayaan kailanman. Walang hanggan ang iyong katapatan, di mo iiwan, ikaw ang tahanan, kapahingaan.
Dakilang Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa aming dakilang lumikha, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon nga pong muli ito, na muli mo mong pinagtagpo-tagpo ang iyong anak upang ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga pong napakaganda ng iyong kalooban. At kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagbabago, Panginoon. Sa umaga nga pong ito, kami po ay taos-pusong nagbabalik ng papuri, pasasalamat sa patuloy nga po ninyong paggabay sa bawat isa sa amin. Kami nakarating ng payapa, kami nakarating ng may kaligtasan sa bahay-sambahang ito dahil sa tulong ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. At alam po namin na sa umaga nga pong ito, kayo po ang siyang patuloy naming makakasama, kayo po ang siyang patuloy na mangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga, Panginoon. At sa umaga nga pong ito, patuloy nga po naming pinagpapasya na buksan ang aming mga puso't kaisipan sa mga salita mo na aming maririnig, Panginoon, sa umaga nga pong ito. Sa iyo ang aming mga buhay, sa iyo ang aming mga pandinig, sa iyo ang aming mga kaisipan, at sa iyo ang aming mga puso, Panginoon. Pinupuri ka nga po namin at dinadakila sapagkat tunay nga pong ikaw ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. So sa pagkakataon po ito po yung ating first Sunday of the month. So kailangan po natin, ito po ay ginagawa po natin monthly, ang Holy Communion. So salamat po kay Lord dahil binibigyan tayo ng pagkakataon para alalahanin po yung napakaganda, napakadakila na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So ano po ba ang banal na hapunan? Ito po ay pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon at sa Kanyang pagmamahal. Ang sabi po sa Biblia, ang banal na hapunan ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay paalala ng dakilang pag-ibig ni Jesus sa atin. Noong gabi siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay at sinabi, "Ito ang aking katawan at ibinibigay para sa inyo." At kinuha din niya ang kopa at sinabi, "Ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa inyo." Ibig sabihin, si Jesus ay nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat, para sa ating mga kasalanan. Sa tuwing tayo'y makikibahagi ng banal na hapunan, ating inaalala ang kanyang sakripisyo, pinapalakas ang ating pananampalataya at ipinapakita natin na tayo ay kabilang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ang banal na hapunan ay gawin natin ito ng may paggalang, pasasalamat at tunay na puso. Dahil ang banal na hapunan ay hindi lamang tradisyon, ito ay relasyon sa ating Panginoong Jesus. So ngayong umaga, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon para alalahanin kung meron man tayong nararamdaman sa ating mga pisikal na pangangatawan o maging doon sa ating mga mahal sa buhay na meron silang nararanasang kakaiba sa kanilang pisikal na pangangatawan. Gagawin po tayo ng ating Panginoong Jesus umagang ito bilang isang extensions of blessing para sa kanila. Kaya gagawin natin ito ng may pasasalamat at patuloy na magpupuri dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan na pako sa krus. Salamat, Lord God, dahil hindi na walang kabuluhan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Tinatanggap po namin ito ng may pagpupuri at pasasalamat na ibabalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Take po natin ang bread. Dakilang Diyos, ang Diyos na ito ang simbolo ng iyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat dahil ang tumigis sa krus ng Kalbaryo ay hindi rin po nawalan ng kabuluhan, pagpapatunay na kami ay iyong nilinis at minahal ng lubusan. Tinatanggap po namin ito ng may pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. I-take po natin ng Diyos at cheers po sa lahat.
Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. So, salamat pong muli sa ating dakilang mailikha, sa ating Panginoon. Sagat muli po niya tayong pinagtipon po sa umaga nga pong ito. So, nagtataka po kayo bakit wala po yung pamilya nila Pastora. Sila po ay nagbakasyon o namasyal po doon sa lugar ng kanilang kapatid na bunso. Sila po ay nasa Ilocos. At sila po ay nagkaroon ng konting salo-salo roon. At salamat sa Panginoon dahil bibihira po yung mga ganitong mga pagkakataon, nagkakatipon-tipon ang pamilya nila Pastora. So, salamat po sa Panginoon dahil alam po natin na sila nga po ay ginagamayan ng ating Panginoong Kristo sa mga korasang ito. At alam po natin na sila ay patuloy na makakasama natin sa mga susunod pa na pagkakataon o susunod pa na mga gawain po natin. Amen. So kahit wala po sila, kung mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, anuman ang talian dito sa lupa, tatalian din sa langit. At salamat sa Panginoon dahil kasama natin siya ngayong umaga. So ganyan po kabuti ang ating Panginoong Yesus. Kahit na kailan, hindi siya magbabago at wala siyang planong magbago kahit na kailan. So ang ating pag-aaralan sa umaga nga pong ito ay patungkol po doon sa pangyayari o kwento na may kwenta na matatagpuan po natin sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Na ang sabi, "That day when evening came, he said to his disciples, 'Let us go over to the other side.' Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There was also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, 'Teacher, don't you care if we drown?' He got up, rebuked the wind, and said to the waves, 'Quiet, be still.' And the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciple, 'Why are you so afraid? Do you still have no faith?' They were terrified and asked each other, 'Who is this? Even the wind and the waves obey him.'" So, ang talatang pong ito ay hindi na po bago para sa atin. Napakarami na pong mga mensahe na ating narinig patungkol po sa talatang ito at alam po natin na mayroong plano si Lord kung bakit muli ibinigay niya sa atin ang mensaheng ito ngayong umaga. Isa pong magandang halimbawa nung nag-share po dito si Brother Evan nung last Sunday. Marami po tayong nakapakinig o napakinggan ng mga message ng iba't ibang mga pastor. Marami na po tayong mga napuntahan ng mga conference, mga seminars, o mga preaching sa iba't ibang mga gawain. Pero ang maganda po rito, yung mga tao na binanggit niya noon na in-example niya, dapat talagang nilalakad mo yung bawat salita ng ating Panginoon na naririnig mo. Kasi ang sabi po sa Bible, mas mapalad yung taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. So, hindi lamang po dapat pakikinig lang. Kailangan po na ginagawa natin na tayo rin ay nagsasagawa kung ano man yung mga bagay na narinig natin na salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang ating buhay. Dito po tayo nananangan, dito po tayo kumukuha ng lakas doon sa mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya't sa umagang ito po muli ay isang paalaala
sa bawat isa sa atin na sa gitna ng bagyo ay meron tayong matatanggap na kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung magiging title po natin ngayong umaga, Peace in the Middle of the Storm. Kapayapaan sa kalagitnaan ng bagyo. Sabi po sa 35, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo. Hindi po niya sinabi, tumawid kayo. Kung hindi ang sinabi niya, tumawid tayo sa ibayo. Verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog roon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Dito po sa verse 38, kung titignan po natin, talagang relax na relax si Lord o relax na relax ang ating Panginoong Yesus doon sa likuran. At ang maganda pa rito, yung pong unan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi isang matigas na tabla. Ito po ay malambot. So, ibig sabihin talagang relax na relax siya doon sa kanyang pagkakahiga. Relax na relax yung kanyang tinutuntungan nung kanyang ulo. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa. Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. So meron po tayong hihimayin ng mga salita ng Diyos sa umagang ito. Yung pong una, tayo'y tumawid sa kabilang ibayo. So tayo bilang mga tao, meron po tayong mga iba't ibang bagyo na pinagdadaanan. Kung titignan po natin sa literal, meron po tayong signal number 1, meron tayong signal number 2, meron tayong number 3, number 4, at meron na nga po ngayong number 5. Nung kapanahunan po namin, nung 80s, ang pinakamalakas na bagyo is number 3. Ito po yung natatandaan ko. Wala kaming nababalita na number 4. Ito yung malakas na bagyo at ang bagyong natatandaan ko na nangyari dito sa Luzon, sa Central Luzon, is yung bagyong Saling. So ito po yung pinakamatagal na panahon na walang ilaw ang paniki. Hindi po araw ang binilang, kung hindi buwan na walang ilaw ang paniki. So ito po yung natatandaan ko at 12 taong gulang ako noon nung ma-experience ko ito. First year high school na po ako sa Nicanor po noon. So nakita namin yung mga bahay walang bubong, yung gym ng Nicanor medyo nawala ng konting bakal sa taas. Tapos yung waiting shed, talagang makikita mo nakabagsak lahat. Yung puno ng mga duhat, merong mga nakatomba. So ganyan yung kalakas na bagyo na naranasan namin noong 1985 or 86 kung hindi po ako nagkakamali. So ganyan po siya kalakas. Pero sa panahon ngayon, kahit na bagyo, nagkaroon po ng level up. So nagkaroon nga po ng number 4 at nagkaroon na rin po ng number 5 sa ngayon. Para pong sa buhay po ng tao, lahat po tayo, meron po tayong mga bagyong pinagdadaanan. Sabihin na po natin sa bahay, meron kuminsan na nararanasan natin nawawalan po tayo ng sinasaing. Halimbawa lamang po ito, meron tayong na-experience na nawawalan tayo ng sinaing. So, pwede nating sabihin na ito yung signal number 1 sa atin. At ang signal number 2
Nawawalan ka na ng sinaing, tapos napuputulan ka pa ng tubig. So yan yung signal number 2. So signal number 3, nawawalan ka na ng isasaing, nawawalan ka na ng tubig, nawawalan ka pa ng ilaw. Signal number 3. At sa signal number 4, nawalan ka na ng sinaing, nawalan ka na ng tubig, nawalan ka na ng ilaw, nawalan ka pa ng ibabayad sa lahat ng mga bill natin. So nagkakasama-sama. Iba't iba yung pinagdadaanan ng bawat isa. Maaring sa ngayon, merong signal number 1 sa buhay nyo, kaya nakakangiti pa kayo. Maaring merong number 2, nakakangiti pa rin kayo. Maaring number 3, nakakangiti rin pa kayo. Pero yung number 4, nakakangiwi na kayo. So merong mga pagkakataon, ito po ay isang realidad sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang maganda po rito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Ito yung bagay na nakakaligtaan natin. Ang bagay na lumalagi sa ating kaisipan, tumawid ako sa kabilang ibayo. Nakakalimutan natin na sa lahat ng panahon, ang ating Panginoong Hesus ay kasama natin. Ito yung kadalasang nakakalimutan natin, na kapag mabigat na yung mga na-experience natin sa buhay, nakakalimutan na natin na hindi na natin kasama ang ating Panginoon, pero nagkakamali po tayo. Araw-araw, bawat segundo ng buhay mo, kasama mo ang ating Panginoong Hesukristo. May bagyo po ng takot, at meron din pong mga bagyo ng disappointment, meron bagyo ng anxiety. Kilala po ninyo si Sir Gay Bean. So ito po yung na-experience po ngayon. Anxiety and depression. Hindi po basta-basta yung tinatawag na mental illness. Mahirap po yan. So marami po nang naka-experience nito. So ang kailangan po sa mga ganitong pagkakataon, talagang kailangan mo ng taong makakausap. Positibong tao nakakausapin mo. Kasi ang tendency po kapag nade-depress o nakakaranas ng anxiety, minsan o kadalasan, ayaw mo yung mayroong kausap. Yun yung tukso. Kapag nakaka-experience ka at may problema ka, tapos dumadating ka dun sa point na ayaw mo yung may kausap, labanan mo na. Kapag ayaw mo, kailangan gumawa ka ng paraan na meron kang kausaping positibong tao na makakatulong sa iyo. Yun po yung magiging susi. Siyempre, ang panalangin, hindi po mawawala yan. At pag ganito na nakakaranas na ng anxiety o depression, dito na po dumadating yung mga katanungan, Lord, nasaan ka ba? Nasaan ka ba, Lord? Naririnig mo ba ako, Lord? Nakikita mo ba ang sitwasyon ko, Lord? Nararamdaman mo ba, Lord, yung nararamdaman ko ngayon? Ito yung mga nagiging tanong sa atin. Kapag dumarating na po tayo doon sa puntong hindi na natin alam kung ano yung ating gagawin. Ang tanong ko po ay ganito. Kapag sumusunod po ba tayo sa Panginoon, wala po ba tayong nai-experience na bagyo? Ulitin ko po. Kapag sumusunod ka kay Lord, wala ka bang na-experience na bagyo? Sino yung nagsasabing, siguro naman lahat makikipag-participate na ngayon? Sino yung nagsasabing kapag sumusunod tayo kay Lord, meron tayong na-experience na bagyo? Majority. Ang mga alagad, nung sinabi ng ating Panginoon na pumunta sila sa kabilang ibayo, sumunod ba sila o hindi? Sumunod sila. So, hindi ibig sabihin na pag sumusunod ka kay Lord, wala kang bagyo na may experience. Alam ba ni Lord na mayroong mangyayaring bagyo sa kalagitnaan nung paglakbay nila papunta sa kabilang ibayo? Alam niya. So, hindi porket sumusunod ka kay Lord, wala kang na-experience na hindi maganda. Tayo bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, mas marami pa nga tayong problema sa ngayon .
Pero ang kagandahan, sa dami ng problema mo ngayon, meron ka ng kasama. Meron ka ng siguradong Diyos na tutulong sa'yo sa bawat problema. Noon hindi natin pinapansin yung mga problema eh. Pero nung naging born again tayo, lalong may mga persecution, may mga nambabatikos sa'yo, meron nagmamaliit sa'yo, lahat ng kilos mo, binabantayan, tinitignan kung magkamali ka, samantalang nung hindi ka sumusunod kay Lord, wala silang pakialam sa mga ginagawa mo. Pero ngayon, hindi na. Storm will come even if we follow God. So ito po ay matatagpuan po natin doon sa chapter 5, verse 37, 4, verse 37, 35 hanggang 37. In the storms, we can truly experience God's power. So wag po tayong nadidismaya. Wag po tayong nadidiscourage kapag mayroon po tayong na-experience na ito yung katanungan natin kadalasan. Lord, bakit yung iba sumusunod naman ako sa iyo? Bakit yung iba hindi sumusunod, pinagpapala mo? Bakit yung iba, Lord, mayaman? Ako sumusunod ako sa iyo, pero bakit ngayon, Lord, yung buhay ko ganito? Ito yung mga kadalasan nagiging tanong natin. At walang taong sinuman ang hindi dumadaan sa mga ganitong mga katanungan. Pero ang sinabi ng Panginoon, kasama mo ako sa lahat ng sandali ng buhay mo. Tayo'y tumawid sa kabilang ibayo. Ang mga disipulo ay nasa gitna ng bagyo dahil sumunod sila kay Jesus. So marami, hindi lahat ng problema ay dahil sa kasalanan. Minsan, ang bagyo ay bahagi ng proseso ng Diyos. At ito yung importanteng katotohanan. Kahit na nasa ministry ka, nananalangin ka, nagsisimba ka, pero dadaan ka pa rin sa bagyo. Hindi ba't meron ka pang, Brother Boots, di ba't meron ka pang mga panalangin na hindi pa pinagkakalob ni Lord? Pero hindi ibig sabihin, ayaw ni Lord. Ang sabi sa Bible, yes is yes kay Lord. Yun nga lang, ang sabi din sa Bible, when the time comes, I, the Lord, will make it happen. So, hindi contradict dun sa na-experience mo ngayon. Storms will come kahit na sumusunod ka sa ating Panginoong Jesus. Katulad po halimbawa ni Joseph. Si Joseph, kahit na kailan, naging tapat siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ano yung mga naging pinagdaanan niya? Hindi ba't na naginip siya na siya ay luluhod yung mga tao sa kanya? Napanaginipan niya yon at ipinakita talaga sa kanya ni Lord yung bagay na yon. Ano po yung nangyari? Dahil sa tuwa ni Joseph, kwinento niya ito sa kanyang mga kapatid. Siyempre, ano yung magiging reaksyon? Lalo na yung panganay. Ako luluhod sa'yo? Ako yung panganay? Siyempre, ganun din yung naranasan ng mga ibang kapatid ni Joseph. Pinagyabang niya, lalahat ay luluhod sa kanya. Pinagyabang niya. Pero hindi naniwala yung mismong pamilya niya. Sa panahon natin ngayon, kahit na yung mga sarili nating pamilya, kung minsan hindi naniniwala sa atin. O kadalasan hindi naniniwala sa atin. Dahil ang nakikita nila, yung sitwasyon mo ngayon. Pero yung sitwasyon mo bukas, hindi nila nakikita. So nagkaroon ng galit dun sa kanyang mga kapatid. Umalis si Joseph at ito'y kwento naman niya sa kanyang ama. Tatay, napanaginipan ko, luluhod yung mga tao sa akin. Anong reaksyon ng kanyang ama? Nagalit pa nga siya eh. Hindi rin pinaniwalaan. Lagi po natin tatandaan, kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus sa iyo, kung ano yung sinabi ng Diyos sa iyo niya sinabi. Halimbawa kay Sister Rosie, kung ano yung sinabi ng Panginoon kay Sister Rosie, hindi niya sinabi kay Sheikh yun.
At kung ano naman yung sinabi ni Lord kay Sheikh, hindi rin sinabi ni Lord kay Sister Rosie. Iba-iba yung mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Hindi pare-pareho. Oo, alam natin the God will provide. Pero iba yung paraan ng pag-provide ni Lord kay Sheikh, iba yung paraan ng pag-provide ni Lord kay Sister Rosie. So, iba-iba. So, ano po yung nangyari? To make the long story short, marami pong na-experience si Joseph na hindi maganda. Hindi maayos. Nagsimula siya sa maganda, pinagkalat niya, pinagsabi niya, hindi naging maganda yung resulta, nagalit, binenta siya, napunta sa palasyo, nakulong ng 13 years, pero ginawa pa rin niya yung tama. So kahit na may bagyo na nararanasan ang bawat isa sa atin, gawin pa rin natin yung tama. Kahit na inaalipusta tayo o kahit na pinagsasabihan tayo ng mga mahal natin sa buhay ng hindi maganda, gawin pa rin natin yung dapat nating gawin. Kasi si Joseph, ganun yung ginawa niya eh. So si Joseph, nagmula sa butas, lumabas sa pinto ng palasyo. Yung sinabi ng Panginoon o nung pinakita ng Panginoon kay Joseph na lahat ng tao ilulud sa kanya, nangyari ba? Nangyari. Dahil dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng taggutom doon sa kanilang lupain. Great famine. So wala lahat na mga pagkain. Doon lamang sa kinalalagyan ni Joseph. So ano nangyari? Nung makita ng mga kapatid ni Joseph, si Joseph, lumuhod sila. Pero hindi nila alam na si Joseph pala, yung kapatid nila na tinapon at ibinenta sa Ehipto. Hindi nila alam. So nagkaroon ng pagbabago, nangyari yung pagluhod, nangyari yung paghingi ng tawad kay Joseph. So kung ano yung sinabi ng Panginoon kay Joseph, yun yung nangyari kay Joseph. Pangalawa, si Pablo. Si Pablo, nakaranas po siya ng pagkabilanggo, pambubugbog, pag-uusig, at maging pagkalubog ng barko. Ano po yung pinakamasayang aklat sa Bible? Trivia tayo. Sino po yung nakakaalam? Pinakamasayang, sa New Testament, masayang book sa Bible. Acts, nagawa po ni Joseph ha. Ang pinakamasaya pong libro sa Bible is Philippians. Basahin po ninyo yung Philippians. Magalak kayo sa Panginoon. Ganito po sinulat po ni Paul ang Philippians nung siya ay nakakulong. Pero kung babasahin po natin ang Philippians, yun po yung pinakamasaya. I can do all things through Christ who strengthens me. Nandun yun. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo lagi. Biruin po ninyo yun. Yung bagyong pinagdaanan ni Apostle Paul, nasa bilangguan siya, tapos magsusulat siya. Puro joy. Parang kabaliktaran. Pero anong nangyari? Yun po yung katotohanan. At yun po yung nangyari kay Paul. Hindi kung may bagyo o wala, kundi sino man ang kasama natin sa bagyo. Nakakalimutan ng mga alagad kung sino yung kasama nila. Sandali lang yun nakalimutan na nila kaagad. Tayo rin kuminsan nakakalimutan natin kung sino yung Diyos natin. Nakikita natin yung napakalaking bagyo, nakikita natin yung napakalaking alon, hindi natin nakikita yung napakalaking gagawin ng Panginoon natin sa mga bagyong pinagdadaanan natin. Kaya ito po ay isang mensahe na paalaala sa atin na mas malaki ang ating Panginoon kesa sa bagyo. At kapag kasama natin ang Panginoon, ay ang bagyo ay maaaring hindi agad mawala. Ngunit magkakaroon tayo ng kapayapaan, lakas at pag-asa upang
malampasan nito. Nasa kalagitnaan ng mga alagad, malakas ang bagyo, malakas ang hangin, nakalimutan nila na kasama ang ating Panginoong Yesus. Pero kahit na kailan, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Ano po yung magiging aplikasyon nito sa ating mga buhay? Huwag mong isipin na kapag may problema ka, iniwan ka na ng Diyos. Ang presensya ng bagyo ay hindi ibig sabihin wala ang ating Diyos. Ibig sabihin, ang presensya ng mga problema natin, hindi ibig sabihin, hindi natin kasama ang ating Panginoon. Pangalawang punto po ng ating pag-aaralan, sometimes, God is silent in what we go through. Minsan, parang tahimik ang Diyos sa ating pinagdadaanan. Actually, hindi minsan, kung hindi kadalasan. Tahimik ang Diyos dahil may pinagdadaanan tayo. Bakit po siya tahimik? Kasi gumagawa ka pa eh. Kasi malinaw pa yung pag-iisip mo eh. Kasi dumidiskarte ka pa. Kasi alam mo pa yung gagawin mo. Kaya tahimik si Lord. Hinahayaan ka niya na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Hinahayaan ka ng Diyos na hindi mo na alam kung ano yung iisipin mo. Hinahayaan ng Diyos na hindi mo na alam kung ano yung mga bagay na sasabihin mo. Hinahayaan po niya lahat ng bagay niya yan. Gusto ng Lord yung hindi mo na kaya. Gusto ng Lord yung hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Bakit niya gusto? Kasi doon lang siya makakakilos sa iyo. Yung mahinang-mahina ka na. Hindi po ba kapag may lagnat tayo, yung physical na pangangatawan natin mahina, pero sinusubukan pa rin natin na tumayo. Sinusubukan pa rin natin na magtrabaho. O di lalo na yung mga kapatiran na nasa ibang bansa. Katulad ng naikwento nga po sa inyo, nagkaroon ako ng karamdaman nung ako'y nasa Dubai. Nung una kaya ko, tinitiis ko, pero nung hindi ko na kaya, nagsabi na ako. Sinabi ko na dun sa boss namin, at yung sarili ko nga po yung pina-hospital ko noon. So ganun yung gusto ni Lord sa atin. Gusto niya yung wala ka nang magagawa. Ang gusto ng Panginoon, yung tatawag ka na sa Kanya at sasabihin mo, Lord, suko na ako. Hindi ko na kaya. Alam ko kaya mo akong tulungan. Alam ko kaya mo akong gabayan sa nararanasan kong ito. Doon pala natin nare-realize na meron palang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Pero kahit na gano'n yung mga bagay na nangyayari sa atin, kahit hindi natin nauuna o inuuna ang ating Panginoon, sa bandang huli, tutulungan pa rin niya tayo. Kasi gano'n po niya tayo kamahal eh. Kaya kung nakikita natin na may pinagdadaanan tayo at tahimik ang Diyos, hindi. Meron siyang ginagawa sa likuran mo. At yun ay para sa iyong ikabubuti. When God is silent, He is not absent. Tahimik lang siya. Pero, gumagawa ang ating Panginoon. Katulad ni David, kung mababasa po natin yung awit, aklat ng awit, marami pong awit si David, yung pong naglalaman ng mga panaghoy o yung mga kanyang personal na kalungkutan, may mga katanungan na hanggang kailan, Panginoon. At pakiramdam niya, minsan ay malayo at tahimik ang Diyos. Pero, sa gitna ng kanyang nararanasan na ito, natutunan po niyang magtiwala kahit hindi pa dumarating ang sagot ni Lord. Meron po akong personal na itatanong sa inyo. Maging honest lamang po tayo. Sino na po yung naka-experience sa inyo na kung minsan parang ayaw nyo ng mangarap pa? Taas ang kamay. Meron sa inyo. Ako, na-experience ko din yan. Nandun ka dun sa puntong, ito na nga yung na-ikwento kanina, alam po ninyo, mabuti si Lord. Pag alam niyang darating na yung anxiety and depression, meron kaagad siyang pangontra. May mga pagkakataon ng mga panahon noon, talagang nasabi ko rin kay Jelly no na
Parang ayaw ko ng mangarap. Kasi pag nangangarap ka, hindi nangyayari. Ito yung dumating sa akin. Sabi ko pa, meron akong prayer kay Lord noon, na pagdating ko ng 50, sana ganito Lord. Sana ganun Lord. Pero hindi nangyari. Alam po ba ninyo, kada birthday ko, may pagkakataon na parang ayaw ko nang humiling noon. Kada birthday ko, mayroong pagkakataon parang ayaw ko nang humiling. Pero hindi eh. Ituturo sa iyo ni Lord na humiling ka pa rin. Kasi yung paghiling mo na yon, yung mga desire na nasa puso mo, hindi naman sa iyo nanggaling yun. Kay Lord din. At kapag kay Lord din nanggaling yon, kapag maaalala mo, o pag iisipin mo kung paano niya gagawin yon, magkakaroon ka ng pag-asa. Maaalala mo yung pangako niya. Sinabi mo ito, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, hindi ako ang ulo. O sinabi mo, Panginoon, hindi ako ang buntot, ako ang ulo. Maaalala mo yun, malilift up yung espiritu mo at patuloy kang aasa sa ating Panginoon. Kaya't kung nakakaranas na ka ngayon na parang ayaw mo ng mangarap, ito yung sinasabi sa iyo ni Lord, mangarap ka pa rin. Kung hindi man mangyari sa iyo yung pinangarap mo, mangyayari yan sa mga susunod na henerasyon sa pamilya mo. Ano yung pangarap ni Jelly? Dahil hindi nga po siya nakapag-college. Ano yung pangarap niya? Makapagtapos si Faith. Hindi nangyari sa kanya, pero nangyari kay Faith. Ano yung pangarap niya? Makaakyat lang sa stage si Faith, okay na. Ano yung nangyari? Merong Latin na nangyari, may binigay si Lord, at ngayon nakapasa na rin siya sa board. So pangako ni Lord yon. Hindi man ako nakaakyat sa stage ng maraming beses, pero yung mga anak ko, halos taon-taon yan umaakyat. Maraming beses akong na-office. Yon, alam ko yon. Hindi ko makakalimutan yon. Sa opisina ng principal, maraming beses akong nakapasok dyan. Pero sila hindi. Nakatapos man ako ng college, wala man akong mataas na nakuha na Latin, pero tayo, sa biyaya ni Lord. Ang dami kong pinagdaanan. Muntik na akong maging 7 years sa college, na dapat 4 years lang. 1 year sa education, tapos 4 years sa commerce. So, dalawa yung kurso natin. So, ganyan si Lord. Aayusin niya yung mga bagay na dapat niyang ayusin. Huwag kang humintong mangarap. Huwag kang humintong mangarap. Pag dumadating sa kaisipan mo na ayaw mo ng mangarap, balikan mo yung salita ng Panginoon sa awit. Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your life. Of your heart. Excuse me. Yun, balikan mo yun. Yun yung magpapalakas sa'yo. At lahat ng mga sinabi ng Panginoon, doon sa mga nauna sa atin, katulad nung kay Joseph kanina, sinabi niyo yun, correct me if I'm wrong, kung hindi 16 years old si Joseph, 17, nasa ganon, nung binigay yung pangako sa kanya. Pero ilang taon yung lumipas bago niya nakamit. Si Abraham na lang, at saka si Sarah. Pwede namang ibigay ni Lord ng mas maaga. Bakit binigay niya ng mas matagal? Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya sa'yo. Kaya wag po tayong magsawa na mangarap. Minsan parang tahimik ang Diyos sa ating pinagdadaanan. Ganun lang talaga si Lord. Gusto niya manahimik muna. Pinag-aaralan niya kung paano niya ibibigay sa'yo. Yun talagang dapat na para sa iyo. Kasi merong hinanda ang ating Panginoon sa atin eh. Katulad halimbawa ng isang guro, sa mga estudyante, o tayo lahat, naging estudyante tayo. Kapag nagle-lecture ba ang teacher, maingay siya? Kapag nagle-lecture ang teacher, o kapag may pinaliliwanag ang teacher, nagsasalita ba siya? Nagsasalita siya.
Pero kapag nag-exam ang estudyante, nagsasalita ba ang teacher? Hindi. Bakit? Hinahayaan muna niya kayo. Hinahayaan niyang gawin yung dapat niyong gawin. Hinahayaan niyang sagutan lahat yung mga dapat sagutan dun sa mga test paper niyo. Ganyan din si Lord. Hahayaan ka na muna niya. Kumbaga sa dama, hahayaan ka muna niyang magdama. Pero sa bandang huli, tuturuan ka pa rin ng ating Panginoon. Ganito rin kuminsan ang Diyos sa kanyang katahimikan. Tinuturuan niya tayong lumakad sa pananampalataya, hindi lamang sa nakikita o nararamdaman. Nasaan ba si Jesus nung may bagyo? Ayun o. Kasarap ng tulog ng ating Panginoon, no? Yung mga disipulo, yung mga alagad niya, talagang aligaga, hindi alam kung ano yung gagawin, no? Yun yung nakalimutan nung mga disipulo niya. Kasama nila si Jesus nung panahon na yon. Siya'y natutulog sa ulihan ng daong. Habang takot na takot ang mga disipulo, si Jesus natutulog. Oh, kita niyo yan? Dito pa lang ma-inspired na po tayo dahil meron na pong ipinapakita sa atin ng Panginoon dito. Parang ganito minsan ang pakiramdam natin. Lord, hindi mo ba nakikita yung nararanasan ko? Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Lord, bakit tahimik ka? Ito yung mga bagay na kuminsan dumadating sa ating kaisipan. Pero lagi po natin tandaan, kahit na tahimik si Jesus, kasama pa rin natin siya sa bangka. Mas mabuti ang nasa bagyo na kasama si Jesus kaysa nasa payapang buhay na wala si Jesus sa buhay mo. Oh, ayun yung binabanggit natin kanina. Mapalad tayo dahil sa mga problema na dumadating sa atin, kasama natin ang ating Panginoon. Kasi kung nung hindi pa natin kasama si Lord, nung hindi pa natin alam yung biyaya, nung hindi pa natin tinatanggap yung biyaya, kung ano-ano yung mga bagay na ginagawa natin kapag may problema. Tama? Naglilibang tayo na yung ginagawa nating paglilibang ay hindi naman maayos. Ang isang bata, yan pong dalawang yan. Ang isang bata na lumalangoy sa swimming pool, sa tingin po ba ninyo, takot siya kung mag-isa siya? Takot siya. Pero kapag kasama niya yung tatay niya, malakas yung loob niya. Ano po yung nais na ipakita sa atin ni Lord dito? Si Lord kasama natin palagi. Kaya dapat maging matapang tayo doon sa mga bagay na na-experience po natin ngayon. So ano po ba yung magiging aplikasyon nito sa ating buhay? Kapag parang walang sagot ang Diyos, huwag agad sumusuko. O huwag agad susuko. Huwag mawalan ng pananampalataya. Si Lord, hindi niya hinahanap yung malaki yung pananampalataya mo. Kahit na napakalit lang. Ang sabi sa Mateo, kahit na isang buto ng mustasa. Nakakita na ba kayo ng buto ng mustasa? Napakalit po nun. Mas malaki pa yung buto ng kamatis kaysa dun sa buto ng mustasa. Sobrang liit lang po. Kahit na ganun lang. Yun lang yung gusto ni Lord. Dahil si Lord pa rin yung magbibigay niyan. So wag po tayong mawawala ng pananampalataya. Magtiwala tayo kahit hindi po natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, huwag agad sumuko. Huwag mawala ng pananampalataya. Magtiwala kahit hindi mo naiintindihan. Number 3, Jesus has the power over the storm. Si Jesus ay may kapangyarihan sa bagyo. Nataranta ang mga alagad,
Ginising ang ating Panginoong Yesus. Sinabihan pa nga, tinanong pa niya, Panginoon, wala po ba kayong pakialam sa mga nangyayari? Yan yung mga dialogue ng mga alagad po noon. Hindi po ba kayo nababahala, Panginoon? So anong ginawa ng ating Panginoon? Dahil siya may kapangyarihan sa bagyo, sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka at tumigil ka. Isang salita lang ni Jesus, tumahimik ang bagyo. Pwede ba natin gawin yun na literal? Pwede. Pero kapag sinabi mo, dapat panghawakan mo. Hindi yung pag sinabi mong, problema, kaya kita. Dapat ipakita mo na kaya mo. Hindi yung sinabi mong problema, kaya kita. Tapos nandun ka sa isang sulok, nagmumukmok, umiiyak, ngawa na ng ngawa. So dapat, ginagawa natin ito ng tama. Kapag sinabi mo na kaya mo, ipakita mo na kaya mo dahil talaga namang kaya mo. Dahil ang Panginoong Hesus ang iyong kasama sa bawat sandali ng buhay mo. So katulad ng babaeng ito, 12 years po siyang dinudugo. Ayan yung pinakamalaking bagyo sa buhay niya. Mayaman siya, pero unti-unting nauubos dahil sa kakapagamot, kakapunta sa mga iba't ibang doktor, pero walang nangyari. Nakaranas lang siya ng lakas nung narinig niya yung patungkol sa ating Panginoong Hesus. Narinig niya kung ano yung magagawa sa kanyang kalalagayan. Kaya lumakas ang kanyang loob. Pumunta siya kung saan naroon ang ating Panginoong Hesus at humiling lang siya. Simpleng kahilingan lang. Kahit hindi ko siya mahawakan, kahit na mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Sa literal, kung makikita po natin yung tagpo na kung nasa ng ating Panginoong Hesus, talagang mahihirapan ka. Hindi mo siya basta-basta mahahawakan. Hindi ba yung mga artista ngayon na nakikita natin, kung minsan kung pupunta sila doon sa mga mall tour na tinatawag, talagang mayroong mga security guards sa paligid nila. Hindi basta-basta nakakalapit yung mga fans. Hindi sila basta-basta nakakahawak doon sa kanilang mga idolo. Ganon din nung mga panahon na yon. Lalo na't kilalang-kilalang ating Panginoon sa pagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya ang hiling lang niya, kahit hindi ko siya mahawakan, kahit lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So binigay ng Panginoon yung simpleng kahilingan ng babae. At siya nga ay gumaling. Ang bata ay hindi takot sa bagyo kung kasama niya yung tatay niya. Kahit na malakas ang kidlat niyan, kahit na malakas yung hangin, kahit na malakas yung ulan, proteksyonan pa rin siya ng tatay niya. Kahit na may payong, pwedeng ang gawin ng tatay, yakap-yakap niya yung kanyang anak. Protektahan niya. Kaya't yung anak, kahit na merong ganun na nangyayari sa paligid niya, alam niya, hindi siya pababayaan nung tatay niya. Ipinapakita lamang po dito sa verse na ito, na siya ang Diyos, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, walang problemang mas malakas kaysa sa Kanya. Yung hangin, sumusunod sa Kanya. Yung dagat, sumusunod sa Kanya. Kaya ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. Pang-apat, the biggest storm sometimes is our fear and lack of faith. Actually, hindi nga sometimes ito eh. Kadalasan, ang pinakamalaking bagyo minsan ay ang ating takot at kakulangan ng pananampalataya. Di ba't ang sabi ng ating Panginoon sa verse 40, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Yun lang yung tinanong ni Lord. Ayan din yung tinatanong ni Lord sa inyo ngayon. Wala ka bang pananampalataya sa akin? Bakit ka natatakot? Hindi lang bagyo ang inaayos ng ating Panginoon Hesus. Inaayos din niya yung puso
nung mga disipulo niya, nakasama niya nung mga panahon natin. Sabi kasi dito, minsan eh. Pero kadalasan, mas malaki yung takot kaysa sa pananampalataya. Kapag nauna yung takot, asahan mo, yung faith mo, magiging stagnant yan. Hihinto yan. Kapag hindi ka humakbang doon sa takot na kinakatakutan mo, hindi mo ma-overcome yan. Kaya nga ang sabi at merong kasabihan, face your fear. Harapin mo yung kinatatakutan mo. Kung may problema ka, hinaharap yan, hindi tinatakbuhan. When the storm hits, talagang malakas. Pero mas malakas pa rin ang ating Panginoong Hesus. Tignan po natin itong bagay na ito. Jesus said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Tignan po ninyo yung angkor. Yung angkor na po yan, maliit lang po siya kung ikukumpara doon sa barko. Yung pong angkor, yung pong nakagano na, yung nasa ilalim. Saan po ginagamit po yan? Ayan po yung ginagamit para hindi po matangay ng alon yung barko. Ginagamit yan kadalasan kapag nasa pampang na yung barko. So, ano po yung nagiging angkla niya? Para hindi po siya matangay ng alon. Ang angkor ng barko ay hindi nag-aalis ng bagyo, pero pinipigilan nitong matangay ang barko. So, ang pananampalataya natin kay Kristo, ito po yung nagiging angkor natin. Hindi tayo matatangay ng bagyo, o kung matangay ka man ng bagyo, meron ka pa rin pananampalataya na mapagtatagumpayan mo yung bagyo sa buhay mo. So, ito po yung mga bagay na nais na ipailam sa atin ng ating Panginoong Jesus. At ang pinakahuli, the storm can show us who Jesus really is. Maaring ang bagyo ay magpapakilala sa atin kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Sino nga kaya ito? Ang sabi ng alagad, na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa Kanya. Siguro, malamang, ang nakita lang ng mga alagad ay yung nagpagaling ang ating Panginoong Yesus, nagbigay siya ng provision doon sa maraming tao, maaaring yun lang yung nakita nila. Hindi nila inaakala na kaya palang gawin o kaya palang kontrolin ng Panginoong Hesus yung kanilang nasa kapaligiran. Hindi nila naisip yun. Ang naisip lang nila, guro. Ang naisip lang nila, provider. Ang naisip lang nila, healer. Pero yung kontrolin, yung lahat ng bagay na nasa kanilang paligid, hindi nila naisip. Kaya dito sila namangha. At dito pa nila nakilala ng buong puso kung ano yung kayang gawin ng Panginoong Yesus doon sa sitwasyon nila. Tumigil ang hangin, tumigil ang alon, tumigil ang bagyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng bagyo, mas nakilala na nila si Jesus. Minsan ginagamit ng Diyos ang pagsubok para palalimin ang iyong pananampalataya, para maturuan tayong umasa sa Kanya, para makita natin ang Kanyang kapangyarihan. So ano po yung magiging aplikasyon nito sa buhay ng bawat isa sa atin? May mga bagay na hindi natin matututunan sa komportableng mga buhay. So ibig sabihin yung komportableng buhay, yung masagana ka sa lahat ng bagay. Marami tayong hindi matututunan doon. Pero mas marami tayong matututunan doon sa mga bagay na kung saan hindi tayo komportable. O nandun tayo doon sa zone na tinatawag natin.
Kasi pag masaya ka eh. Kapag may problema ka, iniisip mo kung ano yung kayang gawin ni Lord. O di ba nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon kapag iniisip natin na yung sitwasyon natin na merong kayang gawin si Lord sa Kanya o sa atin. So yun yung mga bagay na dapat na hindi natin nakakalimutan. Maaaring may bagyot po tayo ngayon sa ating mga pamilya, sa pera. Ito po yung kadalasan na kinakatakutan ng mga magulang. Yung para sa future ng kanilang mga anak o para doon sa future ng ating mga anak. Nabanggit ko na po ito minsan nung nagkaroon kami ng gawain kila Brother Ronald noon, yung tanong ni JR. Ano yung kinakatakutan mo? Dati, iniisip-isip ko din po ito. Paano kapag nawala ako? Paano pag nawala si Jelly? Paano na yung mga anak natin? Pero dapat, hindi po natin iniisip yon. Kasi kung buhay si Lord noon, buhay siya ngayon, bukas, buhay pa rin si Lord. Meron at merong mag-aasikaso sa kanila. Di ba ang sabi sa Bible, kung yung mga ibon sa himpapawid ay ipinapakain ni Lord. Tayo bang nagpapakain sa mga ibon? Hindi. Si Lord. Kasi kung saan sila dumabo, doon sila merong makikitang mga pagkain. Hindi, Pastor, meron akong ibon, ako ang nagpapakain. Hindi yung nakakulong. Yung nakawala. Tapos ang sabi pa doon, bilang ko lahat ang buhok sa inyong mga ulo. So exempted po tayo doon dahil walang bibilangin sa Lord sa akin. So, mas mahalaga pa ba kayo sa ibon? Yun yung sabi sa Mateo. So, mas mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kaya yung pong takot po natin sa hinaharap, ang sabi po sa isang awit, because He live, I can face tomorrow. Because He lives, alam ko gagawa si Lord. So wag po natin katakutan ang araw ng bukas. Ito nga po yung nangyari kay Sir Gavin. Inaalala na niya yung bukas. Iniintindi na niya yung mga kapatid niya, yung mga taong nanonood sa kanya. Lahat iniintindi na niya. Hindi siya naging masaya. Alam natin, si Gavin, milyonaryo yan. Kahit na marami siyang pera, kaya nga ang kasiyahan, hindi lamang sa pera. Pero masaya tayo kapag may pera, hindi ba? Kailangan natin ng pera. Yun ang katotohanan. Pero hindi tayo dapat ma-focus doon sa pera. Kaya nga sa Bible, ito yung pinaka matinding kalaban ni Lord. Kaya nga ang sabi, hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sa Panginoon at sa pera. Kaya maraming nahuhuk dito. Noon nananalangin ka na sana magkaroon ka ng trabaho. Kapag nagkaroon ka ng trabaho, ibibigay ko yung service ko sa iyo, Panginoon. Ngayon, nang binigyan ka ng trabaho ni Lord, ang dami mo ng excuse. May pasok eh. Hindi pwede, may ganito eh. Kung hawak mo yung oras mo, hawak mo. Pero kung hindi mo hawak yung oras mo, walang problema doon. Kasi nasa grace po tayo ngayon eh. Kaya lang ang nakakapangyari, at ito yung nakakalungkot, ito yung realidad. Ang sabi pa sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit ka nagtatrabaho? Para saan? Para sa pamilya? Para sa pera? Akala natin literal na pera, hindi. Profesyon, trabaho, at kung ano-ano pa. Nasangkot ang pera, yun yung kalaban ni Lord. Pero mabiyaya si Lord sa atin. Kahit na ganun yung mga nakakapangyari, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon para ayusin yung dapat na ayusin. Kung may trabaho ka ng linggo, walang problema. Wala nang pong problema doon. Sabi ko nga, kung hindi nyo hawak yung oras nyo, walang problema. Ito rin yung madalas na binabanggit sa amin ni Pastor Jun noon, nung siyang nabubuhay pa. Hindi yung hawak mo yung oras mo,
mag-e-excuse ka. Ayun, halimbawa, may gawain na ganito. Hawak mo yung oras mo, pwede ka namang hindi pumunta. Pwede ka namang pumunta ng hapon. Pwede ka namang pumunta ng ganito. Tapos hindi mo ginagawa. Tapos nag-excuse ka. Pastor, bakit si Pastora? Wala ngayong linggo. Ayan. Family day yon. Yung mga ganong mga pagkakataon, yung mga ganyang pagkakataon, hindi pinapalagpas yan. Talagang dapat ina-attendan dyan. Alam po ba ninyo, nung kapanahonan po namin, hindi kami pwedeng hindi mag-absent ng Sunday. Hindi kami pwedeng hindi umattend ng prayer meeting. Brother Arnold. Brother Arnold, naranasan nyo ba yon? Dapat every gawain nandun ka. Ilan ang gawain namin sa loob ng isang linggo? Isa sa umaga, isa sa hapon. Sunday yon. O, magsimula tayo sa Saturday. May practice ng Saturday. Service ng umaga sa Sunday, service ng linggo sa Sunday. Wednesday, merong prayer meeting. Tapos kuminsan, Friday, merong youth fellowship. So, yun yung mga gawain nun. At hindi kami dapat nag-absent. Kasi mga leader kami. Ganon kami pinalaki noon. At salamat sa ganong experience dahil naging mabuti naman kami lahat. Ano Brother Evan? Brother Arnold? Kasi ito yung mga nakakasama namin noon. Naging mabuti naman kami lahat. Naging maayos kami. Hanggang ngayon, inaayos pa rin kami ni Lord. Pero ngayon, dahil nasa biyaya tayo, napakaluwang ng biyaya ng ating Panginoon ngayon, sobra-sobra sa biyaya sa atin. So lahat inaayos niya yan. Dati-dati, sa mga kapatiran na kababaihan, bawal ang nakapantalon na umattend. Dapat nakapalda yan. Bakit nakapantalon kayo sa taros? Nasa biyaya tayo ngayon eh. So ganyan yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya wag po natin kalilimutan na sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa lahat ng bagyo na na-experience natin, kasama natin ang Panginoon. Ano ang dapat gawin habang may bagyo? Magpapanik ka ba? Susuko ka ba? O magtitiwala ka sa ating Panginoong Yesus? Dahil ang parehong Jesus na nagpakalma ng dagat noon ay siya ring Jesus na may kapangyarihan sa buhay mo ngayon. Si Jesus noon, nakasama ng mga alagad o mga disipulo, siya pa rin yung Jesus ngayon. Kaya nga, wala siyang plano na magbago. Kung paano kanya minahal noon, minahal ka niya ngayon, at bukas, patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Kaya muli, sabihin mo sa iyong mga katabi, huwag kang sumuko, magpatuloy ka lang. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Thank you, Lord God. Hallelujah. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat po sa iyo dahil po sa gitna ng bagyo na aming nararanasan sa aming mga buhay ngayon, ay patuloy na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, Panginoong Yesus, dahil kasama ka namin sa bagyo. Salamat po, Panginoon, dahil tuturuan mo po kaming magtiwala sa iyo. Minsan, kahit kami ay natatakot, salamat sa iyo dahil ikaw magpapalakas ng aming kalooban, ikaw magpapalakas ng aming pananampalataya, at patuloy mong ipapaalala sa amin na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya sa lahat po ng bagyo na aming nararanasan sa mga araw na to, patuloy kami magtitiwala sa iyo na kaya mong pahintuin, kaya mong patigilin ang mga bagyong ito sa aming mga buhay. At salamat din po sa iyo dahil ito yung gagawin mong instrumento para maging matatag ang bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, salamat sa mensahe. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Salamat po sa mensahe sa araw na ito, sa napakagandang mensahe po na binigay ni Pastor Roel. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ito po yung linggo na po ito at saka mga nakaraang linggo po, na-experience ko po na nalulungkot ako. Kasi dumadaan ako sa mga sitwasyon, naiiyak ako. Sa sitwasyon na hindi mabuti. Gusto ko na rin, sinabi nga ni Pastor na, yung pag may mga problema, yung gusto mo nang sumuko. Kasi napapagod ka, napapagod yung isip mo, napapagod ang katawan mo sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Talaga naman po na ang problema, hindi natin kontrolado. Kasi dumadaan talaga na kahit na nasa Panginoon ka, dumadaan ka pa rin sa mga matinding pagsubok sa buhay, lalo na sa sitwasyon sa bahay, yung maraming mga problema na minsan hindi mo naiintindihan. Lalo na po sa financial, dumadaan pa rin po kami sa mga ganong sitwasyon, di ba po? Kahit na nasa Panginoon ka na, kahit na naglilingkod ka sa Diyos, talagang marami talagang mga bagay na minsan hindi ko rin maintindihan. Nandun yung nawawalan ako ng yung kasiyahan ba? Kahit matagal na ako sa Panginoon, bakit nararanasan ko pa rin na salamat sa Panginoon dahil patuloy yung biyaya niya na nanagana sa buhay namin. May pagtuturo din sa akin na kung ano man ang sitwasyon sa buhay, nandun pa rin na sabi ko, Lord, gusto ko ng katahimikan. Gusto ko ng katahimikan, sabi ko. Kasi ayaw ko nang iniisip eh. Minsan, iniisip mo, akala mo, magagawa mo yun dahil sa sariling kakayanan, pero hindi po. Kaya ganun din sa pagbibigay na kahit minsan di natin maunawaan, pero salamat sa Panginoon dahil siya naman talaga nag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Sabi nga po sa Pilipos 10:4-19, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, lahat ng kailangan mo ay ibibigay niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Panginoon pa rin talaga tayo umasa. Dahil kung sa sarili nating kakayanan, bibigay tayo. Amen? Kaya kung ano man po yung mga babayarin natin, alam kong hindi tayo iwan ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo ay magbibigay. Masaya po tayong nagbibigay sa Panginoon. Amen? Some. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po, Lord, sa umagang ito. Patuloy po kami nagtitiwala sa inyo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ano man po sitwasyon ng bawat isa, Lord, alam mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, salamat po, Lord, sa mga pera na nalikom sa umagang ito. Pagpalain niyo po ito at pagpalain niyo po yung bawat kapatiran na nagbibigay, Panginoon. Salamat po at muli po kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, at magamit lamang na ayon lamang sa nais mo ang pera na nalikom sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, hallelujah. Ating pong itaas ang ating mga kamay at tayo po idadako na po sa ating masayang paglisan sa lugar ng ito. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ang araw na ito'y pinagpala, buong linggo ninyo pinagpala na rin, at iyong tatandaan ng kanyang mga pangako. Ano man ang pinasimulan ng Diyos sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Kung paano ka minahal ng Panginoon noon, paano kanya mamahalin ngayon, bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang pangako, lahat ng mga bagay na nilalagay niya sa puso mo, ito ay kanyang gagawin. Ang araw nito'y pinagpala, buong linggo ninyo'y pinagpala na rin, paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat. Dahil sa'yo